Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag naman sana ninyong kalimutan mag-like, share at saka mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag mag-live stream ako at mag-upload ng mga video. Kamusta po sa mga miyembro ng Munting Tinig Community? Ngayon, kung ikaw ay hindi pa member, pwede nyong i-click ang member dyan na button or join para magiging membro kayo ng ating community. Okay, tulong po ninyo sa atin, sa ating channel financially. Kasi kailangan namin yan ng mga content creator. So, hindi naman masayang yung inyong mga pagtulong financial sa ating channel dahil yan po ay binabalik din namin sa inyo or binabalik ko din sa inyo ang serbisyo na tama. So ngayon, mga kamunting tinig, 'di ba alam naman natin na nung mga nakaraang linggo ay talagang binulaga ang buong Pilipinas sa pagiging asta sanggano ni Congressman Pulong Duterte na meron po siyang mga inabuso na isang tao sa Davao na nagsusupply sa kanya ng bilat, no? Aaminin ko sa inyo, alangan naman. Putay naman talaga ang ginasupply doon kay Bugaw man ang nagreklamo kay Pulong Duterte. Tapos itong si Sara sinasabi na politically motivated. Itong si Pulong Duterte naman hinaharas ang kanilang pamilya. So hindi pa daw nila nakikita yung videos, matagal na daw yon, pero nagtatanong sila kung ano po yung naging dahilan kung bakit lumabas yung video. Pero ang video na yan mga kamunting tinig na sinasaksak-saksak na ng puno ng kutsilyo itong biktima na si Criston, isang nagbebenta ng putay sa mga kaibigan ni Pulong Duterte, mga 5 beses siguro nag-supply ng mga kababaihan kasi nagreklamo yung babae na 1,000 lang ang binigay, samantalang yung iba nasa 13,000. So hindi sila nagkakaunawaan sa bayaran. Pero hindi po ganon ang ating tinutukan. Kung di, bahala sila kung ano man na yung bisyo ng mga tarugo nila at saka mga putay nila, dire, bahala sila dyan. Ang sa atin dito, si Pulong Duterte is a public official. Pagkatapos, ayun, ganun ang trato niya sa isang tao sa loob ng bar. And then, matatandaan po natin na may mga tao na nakapaligid kay Pulong Duterte during the time, wala namang ibang ginawa kundi manood lang, nakatingin-tingin lang, pagkatapos yung nag-alstang, sige, walang problema kung anuhin man ni Pulong Duterte yung tao na pinagbantaan niya pa na patayin, ang tagal po na nagkaroon ng commotion pala sila sa baba pa lang. Dalawa kasi yung video Merong nasa baba at saka may nasa loob ng bar. So yung nasa baba, talagang makikita mo, mayroon pang mga naghalikan. So yun, may mga bodyguard pala si Pulong Duterte na mga tinatawag natin na mga mga moonlighting. Yung katingin lang. Walang reaksyon sa ginagawa ng kanilang amo, sa kanilang boss. At napag-alaman natin na sa pag-scrutinize ng publiko, sabi nga ng iba, ano yun? Military ba yun? Philippine National Police ba yun? Yung bodyguard? Civilian ba yun? O ano man? Lumabas pala sa investigation na dalawa palang police officer. Ko, Ginoo ko, Lord, patawara. Alam naman natin yung mga police dyan sa Davao, talagang loyal sa mga Duterte, no? So, itong si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel, nag-order na po ng dismissal nitong dalawang police officer na ito na allegedly nagiging moonlighting lang as a bodyguard for Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Matatandaan na pinapaalam ni Pulong Duterte na magbantay daw ang publiko dahil anytime lulusubin kasi may nakikita daw siyang 30 na miyembro ng CIDG, tapos may 90 na SAP, at yun ang pinapakalat nila. Tapos may vlogger din na nagsasabi na lulusubin daw ng mga otoridad ang bahay ni Rodrigo Duterte, which is
walang katotohanan. Kaya yung vlogger na yon pinaghahanap na at maaaring kasuhan. Kasi walang katotohanan yung pinagsasabi ng vlogger na yon, nalulusubi ng otoridad ang bahay ni Rodrigo Roa Duterte. Kasabay ng pagpapaalam ni Pulong Duterte na naalarma siya, nasaktan siya dahil hinaharas daw ang kanilang pamilya, may nagroon daw pumunta na 30 daw po na mga CIDG officer, operatives at Special Action Force na mga 90. Pero mariin po yung pinabulaanan. Yan po ay kasinungalingan, yan po ay hindi totoo, so yan po ay bakak ng mga vlogger na nagiging overacting. At namuno ng mga padasal dyan sa bahay ni Rodrigo Duterte, no? Nagpadasal sila, ewan ko ba kung kaluluwa ba ng patay o kaluluwa ng buhay na digong ang kanilang dinadasalan. So, sa ganitong klasing balita, mga kamunting tinig, okay? Masaya tayo dito kasi nga itong si Congressman Pulong Duterte, nalaman natin na talagang overacting lang. At saka may mga bodyguard siya. Oo, no? May mga bodyguard siya. Dalawang police officers who are allegedly moonlighting as bodyguard ni Pulong Duterte. Tapos dagdag pa ni Marbel na the commander of the involved officer will also be relieved from their post. Kasi walang ginawa eh. No? Walang ginawa. So, very good. At hindi naman maiiwasan na magyaw-yaw naman itong mga Duterte supporter. Bakit nyo ni-relieve? Kawawa, no? Yung mga pamilya ng mga bodyguard na ngayon. Kawawa yung mga pulis na yon. Wala silang magagawa. Oo, hindi sila makapagsabi kay Pulong Duterte kasi ganito, ganyan, ganyan. May hawak na kutsilyo. Yun na naman siguro ang gagawing alibay ng mga DDS. No? Ganun na naman. Basta lang nila ba, kung pwede lang pakiusapan siguro nila yung Philippine National Police Chief na wag nyo namang i-dismiss sa nagbabantay kay Pulong yan. Paano na lang si Pulong? Baka may mga death threats. So, ganyan naman ang mga sasabihin ng mga DDS supporter at mga vlogger. Katulad nga ni Banat Bay, di ba? Gumagawa ng mga kung ano-ano na mga kung ano-ano na mga kwento, kung ano-ano na mga what we call this, kung ano-ano naman mga sabi-sabi. So yan po mga kamunting tinig. Good news po ito dahil napag-alaman na po natin. Ngayon lang kakapasok lamang po na balita na kung saan ay pinapadismiss na ng PNP chief itong dalawang police officer na bodyguard di umano ni Pulong Duterte. Kasi may nakita tayo dun eh. O, may nag-utos pa nga na may nag-utos pa nga sa what we call this, may nag-utos pa nga na patayin ang CCTV. Kaya biglang naputol ang CCTV camera. Ang hindi maganda, police, tapos tinolerate lang si Pulong. Ganun ka malahari ang pagtingin ng mga tao dyan sa Davao kay Pulong Duterte. And nakakagulat dahil despite of that, bubutuhin pa rin nila si Pulong Duterte. Idol na idol pa rin nila si Pulong Duterte. Kulang na lang, patakbuhin na naman nilang presidente, patatakbuhin na naman nilang senador or vice presidente. Kasi di ba dati napabalita na tatakbo 3 na mga Duterte sa Senado? O, ang ending ni isa, walang tumakbo. O, ayun pala si Digong dalahin pala sa ICC. Yan mga kamunting tinig ang balita ha. At pinaparilib din sa pwesto itong mga commander ng dalawang allegedly police officer. Oh, so congratulations kay PNP Chief Romel Marbel na pinapakasuhan ni Aimee sa ombudsman. Pinapakasuhan ni Aimee Marcos sa ombudsman dahil po sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte at pagbitbit doon sa International Criminal Court. Kasama po ni Marbel na
pinaiimbestigahan ni Amy sa ombudsman ay ang DOJ Secretary, DILG Secretary, official ng DFA, of course, at saka si Lacanilao. And ayan, si General Torre na mainit ang dugo ng mga DDS kasi dalawa na sa kanilang mga santo ang pinaaresto. Si Rodrigo Duterte at saka si Kibolok. Yon. Ha? So, nakakatawa naman ito mga development kasi lalo na naman high blood ang mga Duterte supporter. Baka mamaya magbabarikada ito kapag hulihin na ng mga pulis, no? O di kaya magbabarikada sila, mag-a-appeal sila na wag naman i-dismiss. Kawawa naman ang mga pamilya ng mga bodyguard ni Pulong, no, ng aming kapatid. So, yon. Sige. So, dubling ano na naman to, kay Pulong Duterte sagutin niya lang. Oo. Sa sobrang pagiging maalwan, pagiging generous at mapagbigay ni Pulong Duterte na hindi nabigyan ng putay ang kaniyang bodyguard, baka isa pa sa mga pulis yun. Kasi bodyguard niya pulis, so baka mamaya kawawa naman yung pulis na yun, hindi nakatikim ng putay. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. So yun lang, mga kamunting tinig, uulitin ko, pinadidismiss na po ni PNP Chief Romel Marbel itong dalawang police officer who allegedly moonlighting as bodyguard, no? Nakatingin lang, kitang-kita sa CCTV camera at ang malas pa, pati commander ng dalawang police officer na to ay marirelieve pa sa pwesto. Matatanggal pa sa pwesto. O, i-relieve. Iwan ko lang kung relieve ba, matatanggal ba yan or ililipat naman? Lipat sa liblib na mga lugar o liblib na mga puok. Hindi marunong magdisiplina sa mga pulis niya. Dayaan niya lang. O mga Duterte Dad supporters, baka naman magalit na naman kayo sa akin ha. Binabalita ko lang ito sa inyo ha. Binabalita ko lang ito sa inyo at ito po ay flash report. At hindi po ito gawa-gawa lamang. Hindi po ito imbento. Ito po ay may katotohanan na aksyon ng ating Philippine National Police Chief na si General Romel Francisco Marbel. At saka kayo diyan mga taga Davao, mamulat na kayo. No? Huwag kayong magpauto, huwag kayong matakot. Kasi delikado po 'yan kapag makaupo po sila ulit sa pwesto. Kung kaya nilang gawin 'yan, paano kung yung dulo na? Ay paano kung yung dulo na ng kutsilyo isaksak sa tagiliran ng mga tao diyan? Okay? Ganun pala sila magalit. Ibang-iba pala. Nangihidbat pa. Okay? So maraming salamat sa ating lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Pilipino. Nagpaalala, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng video at magla-live. Tsaka don't forget to click also the join if you want to join our community. And then, don't forget also to subscribe. And you are very much welcome. Salamat po and mabuhay po tayong lahat ng mga bagong Pilipino na may munting tinig sa bagong Pilipinas.